Ang hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Mr. Chair, Bakit mo sinabi na walang waras? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Ito na nga, Bato, ininsulto si Tulfo sa nangyaring pagdinig sa loob ng Senado. Tulfo, nag-walk out sa sobrang inis. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Nagkaroon nga ng mainit na banggaan sa loob ng Senado sa pagitan ng dalawang senador na si Ronald Bato de la Rosa at Raffy Tulfo. Matapos murahin ni Tulfo ang mga pulis na mga resource person, ay agara namang dumepensa si Bato para ipagtanggol ang mga ito. Ani pa ni Bato, ay hindi umano niya nagustuhan ang inasal ng kapwa senador sa pambabastos nito sa mga resource person. Nag-init rin si Tulfo at bigla na lang itong napa-walkout. Narito ang buong detalye. Covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailangan magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, doon sa nabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun dapat mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation nakabonet.
Kaya nga po, Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila, from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nagkikasing daw. Kahit rin po makikasing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun nakaplano pa rin yun meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Kahit na covert resolution, operation, ang sinasabi nito. hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting magsaserve sila ng warrant dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-serve na walang Okay. body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron Yes, hawak na warrant. Sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang di may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Your Bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy.
Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, Chief dapat Intel. pinintindi nyo kasi Senator Tulfo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, Di- intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na ka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong komite pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasing kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat walang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang man. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas.
Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto ninyo. Anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung siraulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay Vicente. Doon sa... Okay. Proceed muna tayo sa... Ha? Ano? Ay, sorry, Your Honor. I would like to recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Your Honor, thank you for coming over. Salamat for coming. We proceed to Camilon case. Major De Castro, andito ba? Yung driver mo na si Pagpantay. Popuin yan dito. Ikaw, PD, pwede ka na umalis dyan. Colonel Major De Castro. Mag-out muna kayo. Kayong dalawa. Please raise your right hand, sirs. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, Your Honor. Thank you very much. Please take your seat. Major De Castro. May kaso ka nang na-file sa'yo? Yes, Your Honor. Anong kaso? Kidnapping and serious illegal detention po, sir. For the record, girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No. No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Maayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita.
On the road, sir. On the road. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po dun sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano palang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, sir. Under oath ka, iho. Yes, sir. Wala Oh. po, sir. Hindi po kami magkarelasyon, sir. Bakit sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yun, sir, sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala kaming relasyon, sir. O wala daw silang relasyon. Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak ng baka. mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sinong boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor. NBI. Establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Malinaw. Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si... May relationship. Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. Anong basis nyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor of Basista, Pangasinan. So, you are an investigator. Yes, Criminal investigator ka na NBI. yes, Your Honor. Yes, Do Mr. you Chair. believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha nyo? Affidavits Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio, and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. You show cause why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala Yun po lang. kaming... Totoo lang sinasabi mo. Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend. Hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kayong Wala po. relasyon. Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. Or lying before this committee.